Magandang gabi po, mga kabigay. Ako po muli, si Boy Capre. At meron ulit tayong kwentong ibabahagi sa inyo na hango sa tunay na pangyayari. Tunghayan po natin. Taong 1973. Sa probinsya ng Panay ako lumaki. Kasama ang aking lolo. Tahimik lang ang aming lugar. Ngunit punong-puno ito ng kwento. Mga kwento patungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mga engkanto, mga duwende, at kung ano-ano pang kababalaghan at mga hindi pangkaraniwang nilalang. Lalo pa, patungkol sa mga aswang. Habang lumalaki ako nun, nasaksihan ko ang mga kwento ni Lolo Nitoy. Dahil lagi niya akong isinasama kung saan man siya nagpunta. Dahil sa hirap ng buhay namin, kinupkup ako ni Lolo Nitoy. Dahil madalas ang aking mga magulang ay nasa kabundukan. Sila ay mga mag-uuling at para makamenos kami sa gastos ay si Lolo na ang kumupkup sa akin. Sa aming baryo ay mayroon silang kinatatakutan at pinangingilagan. Ngunit bibihira nila itong pag-usapan, lalo na si Lolo. Hindi niya ito ikinukwento. Nalaman ko lamang ito nang minsang isinama ako ni Lolo kasama ang aking tiyo. Kami ay nagtungo sa bahay ni Manang Ibyang. Siya ang tanyag ng manggagamot sa aming lugar. May kalayuan ang bahay ni Manang at dahil walang magbabantay sa akin ay minabuti nila Lolo na isama na lamang ako. Nakailang sapa rin ang aming tinawiran at mga ilang na lugar na napapaligiran ng mga naglalakihang puno ang aming dinaanan hanggang sa makarating kami sa isang bukirin. Napaka-presko sa lugar na yun. Yun nga lamang, ubod ng layo. At mula sa bukid na yun, ay tanaw na ang isang bahay kubo na sa tingin ko ay kay Manang Ibyang na. Magandang umaga, Nang Ibyang, bungad ni Lolo. Maya-maya pa'y lumabas ang matandang babae. Nang Ibyang, akala ko ba napuksa mo na at napatay yung nilalang na yan? Bakit panay pa rin ang pagpunta sa baryo natin? Tanong ni Lolo Nitoy. Akala ko nga rin, Nitoy. Ngunit, hindi ko ba alam kung anumang agimat ang meron ng nilalang na yan? Bakit hindi mamatay-matay? Alam mo ba na, bago pa man mamatay ang aking ina, wala siyang ibang hinabilin kundi ang sana'y mapigilan ko ang nilalang na nagbibigay sa kanya ang malubhang sakit. At yun yung nilalang na yon. Sagot naman ni Manang Ibyang. Kaya pala nung mga kabataan natin talagang tinuruan ka ng yung ina para pagdating ng panahon mapaghandaan mo ang ganitong pagkakataon. Sagot naman ni Lolo Nitoy. Oo nga, pero hindi pa rin ako nagtagumpay. Hindi ako nagtagumpay, Nitoy. Kaya ngayon ingatan mo ang mga anak mo at mga apo mo dahil iyan ang pupuntirahin ng nilalang na yon. Sagot pa ni Manang Ibyang. Doon ko pa lamang narinig ang pinag-uusapan nilang yun at halos ayaw nilang iparinig yun sa akin. Nawari ay halos magbulungan na lamang sila
Iyon ang unang beses na marinig ko ang tungkol sa isang hukluban. Sa aking pangungulit kay Lolo, ay dun ko pa lamang nalaman na ang isang hukluban ay mataas na uri ng aswang na may mataas ding nalalaman tungkol sa pananalbahe kagaya ng barang at kulam. Lumipas ang mga araw hanggang sa lumipas ang mga taon. Wala naman na kaming nabalitaan pa tungkol dun sa aswang na hukluban. At maging si Lolo ay hindi na rin inungkat ng tungkol sa nilalang na yun. Matapos akong makapagtapos sa high school, ay nakapag-asawa na agad ako. Masyado kasi kung mapusok nun. Ang aking napangasawa ay si Lilia. Bagamat magkakalapit lang kami ng lugar ng asawa ko, ay hindi ganong naniniwala sa mga ganyang klaseng nilalang yun. Maaaring dahil sa relihiyon nila na kanilang inaaniban. Ngunit ayos lang naman yun sa akin dahil ginagalang ko ang aking asawa, lalo na yung paniniwala niya. At di nagtagal ay nagdalang tao na rin si Lilia. "Oh Lilia, alam mo naman ang sabi ng albularyo, masela ng pagbubuntis mo. Kung kaya't iingatan mo ang apo ko ha. Alam mo naman siguro yung babala ng albularyo. Huwag kang basta-basta lalabas nang walang kasama. O kahit kumausap ng hindi mo kakilala. Mahirap na ang panahon ngayon. Ayokong mapapahama ka." Paalala ni Lolo sa amin. "Opo, Lolo Nitoy. Tatandaan ko po yung bilin nyo," ang sagot naman ni Lilia. Alam kong hindi talaga siya naniniwala sa mga ganyan pero dahil na lang din sa paggalang niya kay Lolo ay sumunod ito. Pero matapos umalis si Lolo ay lumabas din ng bahay si Lilia para magtinda-tinda. Noong mga panahon na yun ay ako ang tumutulong sa pagbuhat ng kahit ano para pang tulong na rin sa aking mga magulang. At kung minsan ay tumutulong din ako sa asawa ko. Dahil noong mga panahon na yun, ay nagtitinda si Lilia ng mga kakanin at iba pang pangmerienda, kagaya ng banana Q, para dagdag kita naming mag-asawa. At ako ang kargador ng kanyang mga pinamimili. Tanghaling tapat nun, at nagbabalat si Lilia ng saging na saba para gawing turon at banana Q na pang merienda mamaya. Amoy na amoy sa labas ang meriendang iniluto ni Lilia. Kaya naman maraming tumatangkilik. At dahil dun inaisipan niyang ibenta para pagkakakitaan rin niya. Pero ang ginagawang ito ni Lilia ay hindi alam ni Lolo. Kaya parang sumuway na naman si Lilia sa inutos at paalala sa kanya. Ngunit dahil sa kagustuhang kumita at gusto niyang makatulong din sa pamilya namin, ay hindi siya napigilang gawin ito. "Nakaw Lilia, ang sarap ng itinitinda mong merienda. Di bale, tuwing hapon dito na ako laging bibili sa'yo," sabi ng kabaryo namin na si Manang Herla. Naku, Manang Herla, maraming salamat po. Di bale, lagi ko kayong bibigyan ng ekstrang asukal sa merienda nyo para mas masarap po yung lasa, sagot naman ni Lilia. Ako rin Lilia. Gawan mo rin naman ako ng mas matamis at mas masarap na merienda. Dahil talagang hindi ko mapigilan ng dila ako sa sarap ng mga niluluto mo, sagot naman ni Mang Silvio. Di bali Mang Silvio, hindi kayo mahuhuli sa meriendang itinitinda ko po, sagot naman ni Lilia. Masaya ang kwentuhan nilang tatlo habang nagmimerienda. Habang ako naman ay may inaasikaso din mula sa di kalayuan. Maya-maya pa,
may dumating pang isang matandang babae na bibili ng merienda. Kaya natuwa ako dahil malakas ang benta ng banana cue at turon. Maya-maya pa, bigla na lamang kamuntik-muntikang bumagsak si Lilia. Buti na lamang at naaalalayan nito ng matandang babae na kakarating lang. Hawak-hawak ang tagiliran ng aking asawa habang inaalalayan nito ng matandang babae. Kaagad-agad naman din ako lumapit. Habang papalapit, ay narinig kong nagsalita ang matandang babae. Ineng, pasensya ka na at natapi kita. Dahil medyo nahihilo na kasi ako dahil sa tarik na araw. Gutom na din ako sa paglalakbay dito sa inyong baryo. Kaya kung pwede ba makahingi man lang ng kakaunting meriendang yan na tinda mo. Sabi nung matanda. Ay, ayos lang po yan, Lola. Ito po. Turon, luto ko po yan at sana'y magustuhan ninyo. Sagot naman ni Lilia. Pero nung inaabot na ni Lilia yung turon, ay biglang napahawak ito sa kanyang dibdib na parang nahirapang huminga. Kasunod naman nun, ay napahawak na sa kanyang tiyan si Lilia na may kalakihan na. Nabahala ako dahil baka kung ano nang nangyari sa kanya kasama ng aming anak. Napansin din ito ng matanda. Yung matandang lumapit na yun kanina ay medyo hukot na ang tindig. Inaalalayan nito si Lilia at pinaupo. Hindi rin namin namamalayan na nakalis na pala sila Mang Selbio at Aling Herla. Pero hindi ko na rin yun pinansin dahil kitang-kita ako na sobrang kumikirot na ang tiyan ng aking asawa. Ayos ka lang ba, Ineng? Huwag kang mag-alala. Isa akong manggagamot din. Baka matulungan kita sa sakit na nararamdaman mo. Sabi pa ng matandang babae. Ayos lang po ako, Lola. Baka dahil napagod lang dahil sa init ng panahon. Sagot pa ni Lilia. Nang medyo umayos-ayos na ang kalagayan ni Lilia, ay medyo bumalik muna ako sa aking ginagawa. Ngunit nang lumingon ako sa matandang babae, ay kitang-kita ako na parang nag-iba ang itsura nito. Parang humaba yung baba, pati ang ilong. Maging ang mga madudubing ngipin ng matanda. Ang itsura nito ay parang naging isang mangkukulam. Naging magulo rin ang buhok ng matanda. At kung paminsan-minsan, tumitirik-tirik ang mga mata nito na parang may sinisipat sa itaas. Habang nangyayari yun, ay panay ang sigaw ng aking asawa. Hanggang sa bigla na lamang humalakhak yung matandang babae. At kasunod nun ay ang biglang pagkawala ng malay ni Lilia at dinudugo na ito. Ang mga dugo yun ay bumaba pa sa kanyang mga hita papuntang paa. Kasabay rin nito ang paglaho ng kubang matanda na malahalimaw ang itsura. Buti na lamang ay kaagad dumating si Manang Ibiang at kaagad-agad ay may ibinulong yun sa kanyang kamay at iniihip sa uluhan ni Lilia. Ineng, gumising ka, Ineng, sabi ni Manang Ibiang. Ilang sandali pa'y muling nagkamalay si Lilia. Ang kubang matanda po, nakita niyo ba? Muntik na niyang kaming makuha ng anak ko. Muntik na niyang patayin kami dalawa, sabi ni Lilia. Gulat na gulat ako sa mga nangyari. Parang natulala ako. Iyak nang iyak ang aking asawa nung tagpong yun. Buti na lamang at nakarating agad si Manang Ibiang at ipinaliwanag niya
na ginamot niya agad si Lilia upang maagapan. Ang dugong umagos kanina kay Lilia ay mula yun sa namuong dugo mula sa pagkakahawak sa tagiliran ni Lilia. Opo, Manang Ibyang. Inawakan niya ako sa baywang kanina. Parang tinapik niya ako. Sagot ni Lilia. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako magkakamali. Siya ang aswang na hukluban na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. At siya ang nagbibigay ng sakit, maging sa aking ina. Kaya namatay nang hindi nalalaman kung anong lunas dahil siya ang may kagagawan. Sabi pa ni Manang Ibyang. Pagkarinig ko nun ay ganun na lamang ang takot ko nang malaman na yun na pala ang hukluban. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan niyo po ako. Sigaw ni Lilia. Habang namimilipit sa sakit si Lilia, ay kasabay nito ang pagdating nila Lolo Nitoy. Sa puntong yun ay kitang-kita namin kung paano mamilipit sa sakit si Lilia. Awang-awa ako. Kung kaya't dahil dun ay kinausap ni Lolo Nitoy si Manang Ibyang sa kung ano ang dapat gawin para mawala ang iniindang sakit ni Lilia. Masyadong mapanganib ang hukluban na yan. Sa ngayon ay mapipigilan natin siya, subalit hindi sa lahat ng oras ay mababantay natin si Lilia. Kaya magpakalayo-layo muna kayo sa lugar na to. Ang pinupunto riyan ng hukluban ay ang bata sa sinapupunan ni Lilia. Sagot naman ni Manang Ibyang. Habang nangyayari ang mga usapan ng albularyo at ng aking lolo, ay biglang nabulabog ang lahat nang biglang sumigaw si Itay. Humingi ng saklolo si Itay sa loob ng kwarto. Kitang-kita nila Manang Ibyang at ni Lolo Nitoy ang pagbutas ng isang nilalang sa gilid ng bintana kung saan nakahiga ang aking asawa. Kung kaya't bigla na lang nanginig ang lahat dahil iisa lang ang sumasalakay ngayong aswang sa kubo. Kaya kinuha ni Manang Ibyang ang isang matigas na sanga ng nara na may talim sa dulo at sinugod ang hukluban. Ako nang bahala rito. Tumakas na kayo. Sigaw ni Aling Ibyang. Ngunit paano ka, Ibyang? Sagot naman ni Lolo Nitoy. Sa oras na mapatay ko at maipagiganti kong aking ina sa aswang na to, ay hudyat na yun ang paggaling ni Lilia sa kanyang pinagbubuntis. Kaya umalis na kayo. Umalis na kayo. Sagot pa ni Manang Ibyang. Umalis at nagmamadaling kumaripas kami ng takbo. Buhat-buhat namin si Lilia. Katulong ko si Lolo Nitoy. Ngunit hindi pa kami nakakalayo ay nakarinig na kami ng isang sigaw. Hindi namin alam kung sino yung sumigaw. Kung si Manang Ibyang ba o yung hukluban. Ngunit matapos yun ay unti-unti nang nawala ang pananakit ng tiyan ni Lilia at ang pagkabalisa nito. Ngunit tuloy na rin naming iniwan ang baryo na yun para sa kapakanan ng aking asawa at magiging anak. Hindi na namin nabalitaan ang muling paggambala ng hukluban sa baryo matapos yun. At wala na rin itong nabiktima pa. At si Manang Ibyang ay pinalad na mabuhay nung tagpong yun. Doon pa rin siya nakatira sa malayong burol, malapit sa Bukiring.